At inilabas na nga ang mga pangalan na iimbitahan sa June 4 sa Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa flood control scandal. Nangunguna ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez. Pangalawa si Attorney Levito Baligod at ang 18 Marines, DPWH Secretary o Representative, Ombudsman or Representative, Department of Justice Secretary or Representative, DBM Secretary or Representative, Mark Tiksay, Paul Estrada, Joshua Cano, John Kirby Pajarilla, Roland Supat, Attorney Sam Buenviale, Arnel Gangob, Jocelyn Servino, A. Certain Edwin, Bryce Hernandez. Ano kaya sa inyong opinion? Dadalo kaya si former Speaker Martin Romualdez sa Blue Ribbon? Sa palagay ko'y malabo pa sa sabaw ng pusit. Pero may papakita ko sa inyong video na noong si Tito Soto pa ang may hawak ng Blue Ribbon, na noong si Tito Soto pa ang Senate President at si Lacson pa ang may hawak ng Blue Ribbon. Grabe nilang pigilan si Marcoleta at ang brave 18 Marines na humarap sa investigasyon. Kaya nga ngayon ay itong si Lacson at si Soto ay itinuturo na rin ng taong bayan na bakit ganoon na lamang ang kanilang pagpipigil sa brave 18 Marines noong sila pa ang may hawak ng Blue Ribbon. Ngayon, tuloy na. Panoorin natin ito. Tungan ako ni Senator Lacson, yes daw. Kailan po kaya, Mr. President, mag-uumpisa? Ay hindi ko na po alam yun. Ay, Kasi po, kung yes, bitin na naman po, Mr. President. Ayoko pong mabitin ng taong bayan, Mr. Tama. President. Gusto ko pong malaman, kailan, anong oras, tuloy-tuloy po ba para sa ganun? O, diba? Ay mapayapa naman ang kalooban ng ating mga kababayan. willing si Marcoleta. Yes, Senator Lacson. Isa lang po pakiusap ko, baka pwedeng pirmahan niyo muna yung partial committee report. La. Seryoso po ba kayo? I'm serious, Mr. President. So we can get over it, no? Because that is a partial. Move forward. Yes, that's a Partial, and then you can move forward to the next one. That is correct, Mr. President. Paano ko po Yes, but, pipirmahan again, para sa report, Mr. President? Ang gusto ko makumpleto muna, kaya nga po ako'y nakikiusap, puntahan po natin ang mga potential Ayun. areas of evidence. Kung payag naman po kayo, umuuna kayo, tinatanong ko lang ngayon, meron na po ba tayong schedule? Sana Yun. po, kahit weekly lang, Mr. President, tapusin na po natin ito. I believe that the Committee on Rules should tackle that particular question because today I found out that those members, those so-called ex-military soldiers that you're mentioning, and the people behind it, some members of Congress filed a case of cyber libel on them. And therefore, I think the Committee on Rules should Malamang check pipigilan first talaga whether yung we can 18 call it for a Marines na hearing to. on that particular issue kung ganong merong kaso No. at meron ongoing case. So I suggest that your question and the privilege speech and the ensuing debates thereafter be referred to the Committee on Rules. I would like to entertain a motion to that effect, Mr. Majority Leader. I don't think we can answer the question of Senator Marcoleta now because of that particular issue. Dahil po ba, Mr. President, merong nagsampa ng demanda doon sa mga tao inakala nating makakatulong sa atin? Magiging sagwil na yon para hindi natin sila tawagin. So, ibig sabihin, pwede palang i-demanda na lang natin gustong magkukusa na pumunta rito. Tapos na tayo. I cannot answer your question. Oh, diba? That's the reason I'm saying that we should ask the Committee on Rules to rule on that. No. You can be right, you can be wrong. But I do not want to answer you and tell you that you are right and that we can Sko, do that. Senate President ka? That we have the Committee on Rules decide. You are a member of the Rules Committee. Why don't you take it up? That is the best thing to do. And not belabor the issue. Majority Leader. Mr. President, I'm not belaboring the issue. Kasi po, sumagot na si Senator Lacson. May pagpayag na po. So wala na pong problema doon. Ang pinag-uusapan na lang, para malinawan, schedule na lang po Ayun. hinihingi ko. Yes. He has not given the schedule yet. And he might even think of checking with the Rules Committee first on whether we can do that right away or not. Salamat po, Ginoong Pangulo. Ah, diba?
Grabe yung pagharang ni Tito Sotto, Ping Lacson sa Blue Ribbon investigation at sa pagharang ng Brave 18 Marines noong nasa kanila pa ang Senate Presidency at Blue Ribbon Committee. Kitang-kita nyo naman. So sa nangyaring pag-walkout ng minority na nawalan ng quorum at sa plenaryo, dito sa Senado ay tatlo ang kailangan nating maintindihan. Ang quorum, plenary at walkout. Lahat ng ito ay nangyari noong May 26, 2026. Nag-walkout ang minority sa issue na dapat bang mapalitan ang rules ng Senado sa partisipasyon ng kanilang miyembro. Yes or no lang dapat ito. Pero nagulo na sa uri ng amendment. Nakita natin ang kumpas si Senator Mig Zubiri sa kanyang walkout, sa kanilang walkout ng minority. Narinig natin ang sinabi niya. Kaya naiwan ang minority leader na si Tito Sotto. Sa ilalim kasi ng Rule 15, Section 44 ng rules ng Senado, a majority of senators constitutes a quorum. In the absence of a quorum, a smaller number may adjourn from day to day or compel the attendance of absent members. Sa Section 45, sinasabi na when the question of lack of quorum is raised, the chair must immediately verify it through a roll call. Hindi naman nag-motion for roll call si Senate President Cayetano dahil wala si Senator Chisa Escudero. Ang motion ni Sotto ay adjournment. Sinedya adjournment na simula bukas. Yan ay ayon sa legislative calendar. Ang balikan nila ay sa July 27, 2026. Third regular session ng 20th Congress at para sa sona ni Marcos Jr. Ano ang epekto ng quorum, plenary at walkout? Si Senate President Cayetano ang magiging Senate President pa rin hanggang July 27 na freeze ang palitan ng 2 buwan, June and July. Kaya siya ang Senate President sa usaping flood control mess sa Blue Ribbon na magsisimula muli sa June 4. 9 months na kasi ang nakabinbin under Ping Lacson. Hindi naman natin alam ang nangyari sa ICI report. Walang binigay na report ang ICI sa taong bayan. Sa House of Representatives naman, tinigil na. At yung sa Senado naman ay partial report lang dito kay Ping Lacson. Si Senate President Cayetano ang presiding officer sa impeachment court na magsisimula ng July 5. Ay ang tanong, pwede bang mag-move ang minority sa pagpapalit ng Senate President? Ang sagot ay hindi dahil wala ng session. Dapat sa plenary gagawin yon. Pwede ba ang minority ay mag-move para sa pagpapalit ng Senate President sa July 27 ng umaga? Pwede kung may quorum at kung yung 11 o'clock minority ay madadagdagan ng numero kung meron silang 13 numbers. Kaso parang wala na yata. Wala nang pag-asa. Pangit mang tingnan sa publiko pero mahusay ang galaw ni Senate President Cayetano. At ang majority 13 sa pag-freeze ng galawan na ito, they used the rules against the minority 11 as well as the walkout by the minority as a wedge to prevent any plenary moves on the leadership and the committees. At sana talagang maumpisahan na ang flood control investigation sa Blue Ribbon sa June 4. At sana maging fair ang magiging impeachment trial sa July. Kaya nga kapag nag-umpisa na ang investigasyon sa Blue Ribbon, ang iimbestigahan nga nila ay yung flood control. Ay sana tulungan natin ang ating mga kababayan. Ang ating mga vloggers, tulungan natin silang makapag-live din upang mas kumalat pa ang investigasyon sa flood control ng Blue Ribbon para mas malawak ang makakita, makakasaksi at makakaalam ng katotohanan dahil 9 na buwan na itong nakatenga dito kay Ping Lacson. Ngayon na tayo magkakaroon ng hustisya para malaman ang katotohanan kung sino-sino ba talaga ang mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Laban natin itong mga Pilipino dahil ang pondo ninyo, ang pondo na ambag nyo para sa Pilipinas na nawala at nakurakot ng mga politiko ay dapat nating balaman. At again, trilyon ito. Trilyon, hindi ito barya lamang. Nasanay na pakinabangan ng mga Pilipino. Excited na ba kayo sa darating na June 4 sa investigasyon ng Blue Ribbon na pangungunahan ni Senator Rodante Marcoleta
Ano ang inyong opinion? I-share mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like niya sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.